Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Usap-usapan po ngayon dito sa mundo ng social media na ang Miss Universe Philippines Organization ay meron na di umanong mga paboritong kandidata matapos yung opening ng kanilang beauty contest noong nakarang araw. At magbibigay po tayo ng ating opinion at ng ating reaksyon kung okay lang ba na magkaroon ng mga hotlist or mga paborito ang mga head ng organization dito sa mga kandidata ng MUPH 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At parang kultura na nga po sa isang beauty pageant na even yung mga ulo or mga head ng organization ay nagkakaroon ng mga paborito. At hindi po dito mawawala, especially sa mga international beauty contest. At isa na sa mga halimbawa dito mga kapolitika ay itong Miss Grand International na kahit nga yung may-ari ng or yung CEO ng MGI ay siya ang pumipili kung sino yung mga paborito niya at sino yung mga napupusuan niyang mga kandidata. At aside dito sa Miss Grand International ay kahit nga rin dito sa Miss Universe Organization, paglapag ng mga kandidata sa stage ay alam na po nila kung sino ang kanilang kukoronahan. So ang tanong ngayon ng nakararami ay hindi kaya malabong mangyari na ganito rin ang maging kalakaran sa MUPH 2025 organization at mabaliwala na ang effort at yung pagod ng ibang kandidata dahil sila na mismo ang pipili kung sino ang ipapadala doon sa Thailand para sa Miss Universe 2025. Ang aking maging opinion sa ganitong kalakaran ay hindi po maganda dahil mababaliwala po yung effort, yung pagod at yung of course yung determination, yung mga paghahanda ng ibang kandidata kung sila na din mismo ang pipili at hindi ito ibibigay sa kamay ng mga hurado or mga judges. Okay, so hindi ako boto sa ganitong kalakaran na alam na from the start kung sino yung mga mananalo, sino yung kukoronahan nila. Dapat ay magdepende pa rin po sa kanilang maging performance sa stage, especially doon sa finals at lalong-lalo na po sa question and answer portion. So kung ganito ang maging kalakaran ng Miss Universe Philippines ay baka mas lalo lang silang maging controversial at mawawalan na ng tiwala ang tao sa kanila. Okay? So again, hindi po tayo boto sa ganitong kalakaran na sila na rin sa loob ang pipili ng magiging winner. Dapat ay sa kamay pa rin po ng mga judges at sa pag-uusap ng organization. Okay? So yun po ang aking maging reaction kasi sayang naman po ang maging effort. At kung kayo po ang magtatanong kung sino ba yung mga early prediction or early favorite ng organization sa taong 2025 Miss Universe Philippines ay nandun na po nabanggit natin sa ating mga naunang video. So panoorin nyo na lang yung mga previous video natin sa ating YouTube channel. So po mga kapolitika. Okay, so ano ang yung maging reaction dito sa mga balibalita na kung saan ay meron na di umanong mga paboritong kandidata itong MUPH 2025 organization? Kayo po ba ay agree sa ganitong kalakaran na sila na ang dapat pipili kung sino yung ipapadala nila sa international stage? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.